Madaming iniisip si Analea habang naglilinis siya sa municipal hall. Yung mga utang niya, ang pambudget niya hanggang sa sumahod ulit, ang panibagong request ng nanay niya na 500 dahil kulang daw ang padala niya, at ang kapatid niyang buntis na naman. Napapailing na lang siya. Uy, Analea, itabi mo muna yung mga panlinis mo, padating ang bagong mayor. Sige, sorry. Mabilis siyang kumilos at tumabi. Sa malayo pa lang, natanaw na niya ang gwapong mayor ng probinsya nila sa Abuyog, Leyte. Si Mayor Bjorn Ortega, ex niya. Madaming tao ngayon na nakaabang sa unang araw ni Bjorn sa opisina, kaya nasa sulok lang si Analea ng pasilyo. Kahit nung nagsisimula pa lang ito sa karera nito sa politika, tahimik na siya nakasuporta sa isang sulok at isa siya sa madaming mga tao na excited sa pag-upo ng bagong alkalde. Siguro ngayong naroon na ito sa pwesto, mas magiging maayos na ang lahat. Mabuti na lang at paalis naman na siya ng bansa. Hindi na siya magtatagal sa pagiging lady cleaner sa municipal hall at hindi na niya makikita pa si Bjorn. Ngunit hindi pa man natatapos ang isang buwan niyang rendering sa serbisyo bago maging epektibong resignation niya, ay may dalawang batang babae ang bigla na lang sumugod sa kanya ng yakap isang araw. Nagpupunas siya ng mga dingding sa entrance ng municipal hall nang biglang, "Mami!" Ang lakas ng tili ng isa sa mga batang babae habang nakabuntot dito ang isa pang batang babae papunta sa kanya. Nang makarating sa kinatatayuan niya ang dalawa, ay sabay siyang niyakap ng mga ito. "Mami!" Tagkabilang balakang niyang yakap ng kambal. At hindi kung sinong kambal lang yon dahil mga anak yon ni Mayor Bjorn Ortega. "Nakita ka na din namin, Mami." Hindi naman itinatago ni Bjorn ang kambal na anak. Kaya sa mga interviews minsan, nakikita ang dalawang bata kaya kilala niya ang mga ito. Kaya lang, bakit siya tinatawag na mami ng mga anak ni Bjorn? Teka, hindi ako ang mami niyo. Ano pong hindi, Mami? Tingnan po ninyo. Inilabas ng batang nakasuot ng asul na dress na alam niyang si Charlie ng cellphone nito. Doon nakita niya ang picture niya na may kargang dalawang sanggol. Obviously, ang kambal ang mga yon, pero hindi niya alam kung paano nangyari yon. Sabi ni Daddy nagtatrabaho ka lang. Bakit hindi ka na bumalik? Wala talaga siyang maisagot. Mabuti na lang at tinawag ng dalawang bata ng sekretarya ni Bjorn. "Kids, tawag kayo ng daddy ninyo." "Tita Milit, nakita na namin siya." "Oo nga po, nakita na namin si Mommy." "Naku, sure ba kayo? Cleaning lady yan dito. Halika kayo't baka madumihan pa kayo." Pinilit ni Milet na hilain ang kambal sa kanya. Malungkot na lang na sumunod ang kambal. Patapos na ang shift niya nang bigla siyang ipatawag sa mayor's office. "Analea, yun di ba ang pangalan mo?" Opo. Pinapapunta ka ni mayor sa office niya." "Po? Bakit daw po?" "Bakit nagtatanong ka pa? Pumunta ka na lang kaya't siyang tanungin mo." Ngayon niya lang nakasalamuhan sekretarya ni Mayor Bjorn at hindi niya alam saan nanggagaling ang galit ito sa kanya. Madaming staff sa municipal hall ang mababait. 3 taon na siya sa serbisyo pero ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong klase ng tao. Hindi na lang niya pinatulan ng babae. Nagpunta na lang siya sa office ni Mayor Bjorn gaya ng utos nito. Doon, inabutan niya ang kambal na nakikipagpilitan sa ama ng mga ito. "Sige na kasi, Daddy. Isama na natin si Mommy sa bahay para makita siya ni Lola." "Tanungin niyo siya kung sasama siya." Doon siya tinapunan ng tingin ng kanyang ex habang nagtatago siya sa likod ng mga box na kasalukuyang nakaharang sa pinto. "Mommy!" Excited na lumapit na naman sa kanyang kambal saka siya hinila papasok sa loob ng office ni Mayor. Magandang hapon po, Mayor." "Magandang hapon." Formal na sagot ni Bjorn sa formal niyang pagbati dito. Pinatawag niyo daw po ako?" "The kids wanted to invite you." "Mami, sama ka sa amin sa house para po maalala mo na kami." Tinitigan niya si Bjorn. Hindi niya alam kung anong klaseng kalokohan ang ginawa ng lalaki
para akalain ng mga anak nito na siyang nawawalang nanay ng kambal. Pero hindi nagpaliwanag ang lalaki. Bagkus, pinakausapan pa siya. Sumama ka sa amin sa dinner. Gusto ko rin makita ni tita. Iyon siguro ang lola na sinasabi ng kambal. Matagal nang ulila si Bjorn sa mga magulang dahil nasama ang mga ito sa mga biktima ng September 11 Twin Tower Incident sa New York. Siya ang pinagkunan ni Bjorn ng mga panahon na yon ng lakas dahil nag-iisang anak lang naman ito at hindi pa malapit sa mga pinsan nito bukod kay Tita Mona na isang matandang dalaga. May choice ba ako? Bakit? Hihindi ka ba? May naghihintay ba sa pag-uwi mo? Wala naman. Sabay na nagmakaawa ang kambal sa kanya kaya wala na siya napagpilian kundi ang pumayag. Walang sinayang na oras si Mayor at agad na silang nagtungo sa sasakyan nito sa parking. Kabado siya nang bigla siyang alalayan ng kanyang dating kasintahan na sumakay sa SUV nito. Magkatabi sila sa harap at hindi umiimik ang lalaki hanggang sa makatulog ang mga anak nito sa backseat. Don't get me wrong. Hindi ako nagpasok sa isip nila na ikaw ang mami nila. It was Tita Mona's idea. Ano? Bakit naman ni Tita gagawin yun? Hindi ko rin alam. Ask her. Okay. Hindi na lang nagsalita pa si Analea o nagtanong kahit gustong-gusto niyang kamustahin na lalaki o di kaya'y batiin sa pagkakapanalo nito bilang alkalde. Pakiramdam niya kasi galit pa rin ito sa kanya at hindi niya ito masisi. Kumusta ka na, Annalie? Miss na kita. Mahigpit na yakap ang isinalubong sa kanya ni Tita Mona pagpasok pa lang niya sa bahay ng mga ito. Nakita siya ng kambal tita, pinipilit ng mga bata na siyang mami nila at kasalanan mo. Nilampasan lang sila ni Bjorn habang naghuhubad dito ng kurbata. Ang mga bata naman ay ginising na ng dalawang kasambahay saka pinapasok sa loob. Napakagatlabi na lang si Mona sa inasta ng pamangkin. Kasalanan ko nga, pero kwentuhan mo muna ako. Ano nangyari sa'yo? Hinila siya ni Tita Mona sa kusina at doon sabay-sabay silang kumain. Pero hindi bumaba si Bjorn para sabayan sila. Hindi ko po natapos ang pag-aaral ko. Nabuntis kasi si Annette pero hindi pinanagutan kaya kinailangan kong tulungan si nanay. Ano? Sayang naman ang talino mo. Ano ng trabaho mo? Dati po akong kasambahay nung anak ng dating mayor. Nung mag-migrate si Ma'am Wena, pinaubayan niya ako kay ex-mayor kaya naging lady cleaner ako sa municipal hall. OMG! Ang taas pa naman ang pangarap ko noon para sa inyo ni Bjorn. Sayang at siya lang ang naging abogado. Mapait ang ngiting ibinigay niya sa matanda. Nakilala mo na mga anak mo? Po? Kamuntik na siyang mabilaukan sa sinabi nito. Bagets, nagpakilala na ba kayo sa mami niyo? Hi, Mami! Ako po si Charlene. Siya po si Chenny. 6 years old na po kami. Masiglang sabi ni Charlene habang nagpapakyut silang magkambal. Hi, ako si Analea. Di ba sabi ko sa inyo, makikita niyo rin ang mami niyo kapag nagpray kayo na nagpray? Kaya nga po, Lola. Dito na po ba titira si Mommy? Kailangan tulungan yung magkabati sila Mommy at Daddy para dito na tumira si Mommy niyo. Okay ba yun? Masiglang sumang-ayon ng kambal sa sinabi ng tiyahin ni Bjorn. Pagkatapos kumain, naglaro na ang dalawa. Napilitan ng mga ito na tantanan siya dahil biglang bumaba ang tatay ng mga bata. Itinigil naman ni Tita Mona ang pagkukwento sa kanya tungkol sa naging buhay pag-ibig nito noong mawala siya sa buhay na magtiyahin. Ipapahatid na lang kita kung alis ka na. Hindi pa siya aalis, hindi pa kami tapos mag-catch up. Eh di kayo na lang bahala sa kanya. Kumuha lang ng kape si Bjorn saka muling umakyat sa taas. Pagpasensyahan mo na yung ex mo na yon, ha? Kahit ako naman nung una nagalit sa'yo dahil bigla ka nalang umalis. Hindi mo siya binigyan ng rason kung bakit kailangan mo siyang iwan. Pasensya na talaga, tita. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin. Nabalitahan ko na sa mga kaibigan niyo ni Bjorn na kaya ka nagdesisyon lumayo kasi hindi mo na mabibigyan si Bjorn ng anak. Hindi mo naman kasalanan na kunan ka. Kasalanan yun ng nanay mo. Naku, patawarin sana ako. Pasensya ka na kung naiinis pa rin ako sa kanya. Ako lang po kasi ang inaasahan ni nanay eh.
Nandun na ako. Pero tama ba yung stressin ka niya lalo na't alam niyang buntis ka nun? Kung hindi ka sana nakunan, masaya sana kayo ng pamangkin ko. Pero kung nagkatuluyan po kami, baka walang Charlene at Jenny. Ang sabihin mo, baka ikaw talaga ang nanay ng kambal. Tumingin pa si Tita Mona sa mga apo na kasalukuyang abala na sa panonood ng TV at hindi na nakikinig sa usapan nilang dalawa. Sino po bang nanay nila? Tsaka bakit niyo po ginamit ang picture ko para ipakilala sa kanilang ako ang mami nila? Paano ba naman kasi itong si Bjorn? Nagjowa ng artista na hindi naman pala handang maging ina. Mabuti nga napakiusapan ko ang bruha na yun na huwag ipalaglag ang mga apo ko. Hindi siya nakikinig kay Bjorn Gusto niya lang happy-happy. Pero nung nalaman niyang magkakaanak na sila, saka siya biglang nagbago. Kaya po ba hindi kilala ng mga bata ang nanay nila? Oo, matagal na akong kinukulit ng mga bagets. Ayaw lang ni Bjorn na ipasabi sa mga bata kung sinong totoo nilang ina. Kaya nag-isip ako ng paraan. Nakita ko sa mga dating gamit ni Bjorn yung mga pictures niyo. Kaya yun, sinabi kong ikaw ang nanay nila. Pero mali po yun, tita. Alam ko, mali sa paningin niyo yun. Pero kung yun lang ang paraan para mapasaya ko ang mga apo ko, wala na akong pakailam sa tama o mali. Kaya nga mabuti at sumama ka sa kanila papunta dito. May i-o-offer ako sa'yo. Ano po? Iha-hire kita bilang nanay ng kambal. Po? Tita? Bakit? Sabi mo naman kanina single ka pa. Wala pang mga anak tapos may anak na naman ng kapatid mo kaya kailangan mo ng pera. Ako na magbibigay sa'yo ng lahat ng kailangan mo at ng pamilya mo. Tulungan mo lang ako. Pero tita, mag-a-abroad na po kasi ako. Ano naman trabaho mo sa ibang bansa at saan? DH po sa Saudi. Alam ko namang magandang opportunity ang naghihintay sa'yo doon at hindi kita pipigilan. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, tatawagan mo ko ha? Inabutan siya ni Tita Mona ng isang maliit na calling card. Pagkatapos ng mahaba nilang kwentuhan ay pinahatid na rin siya ng tita ni Bjorn pa uwi. Doon siya nag-isip. Hindi niya maiwasang maawa sa mga anak ng ex niya. Naaawa siya sa kambal dahil walang pagmamahal sa mga ito ang babaeng nagluwal sa dalawa dahil hindi ito handa na maging ina. Siya na may kahit handa na, alam niyang hindi niya na maaari pang balikan si Bjorn para ayusin ang relasyong siyang sumira. Kaya kinabukasan na magkaroon na siya ng pera ay inasikaso na niya mga kakailanganin niya sa pag-alis. Pagkatapos niya makapagbayad ng placement fee ay kailangan niya pang magbayad para sa visa. Nag-file siya ng leave sa Municipal Hall at tumulak siya pa Maynila para maasikaso na niya ang pag-alis niya. Isang linggo siya nakituloy sa bahay ng pinsan niya sa Bacoor habang inaasikaso niya mga papeles niya ngunit sa 3 araw niya pa lang sa Maynila ay nakatanggap na siya ng masamang balita. Napanood nila ng pinsan niyang si Ivory ang breaking news tungkol sa pagre-raid ng mga otoridad sa agency na inaasahan nilang magpapaalis sa kanya. Naku, Manang Analea, scam ang agency niyo. Ang inutang niyang libu-libong piso, nawala ng parang bula. Nagkapatong-patong pa mga kailangan niyang pagkagastusan dahil tumaas ang sugar ng kapatid niyang si Annette at nangangailangan ito ng mga gamot. Umuwi siyang luhaan sa abuyog. Balak niyang i-cancel ang resignation niya sa Municipal Hall pero mukhang may nahanap ng kapalit niya sa paglilinis ang naturang gusali. Wala na siyang ibang pagpipilian ngayon kundi ang tawagan ng numero ni Tita Mona. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Hindi nga siya nabigo dahil agad siyang pinuntahan ni Tita Mona sa Kanmarating. Medyo malayo yon sa bahay nila sa Bagacan. Hindi pa kasi alam ng nanay niya nangyari sa kanya. Kaya nagpasya siyang makituloy muna sa kaibigan niya doon. Siniguro niyang hindi sasabihin ng pinsan niyang si Ivory ang balitang na-scam siya at hindi na matutuloy sa Saudi. 60,000 a month. Isipin mo na lang na magbe-babysit ka lang sa kambal. Tapos kung okay lang sa bahay ka na tumira. Ako nang bahala sa mga nautang mo para sa ginastos mo doon sa placement fee. Salamat talaga Tita Mona. Pinisil ni Tita Mona ang kamay ni Analea. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Magiging masaya ng mga anak ni Bjorn. Sa totoo lang, kasi matagal na nilang gustong makasama ang mami nila. Ngayong nandito ka na,
Alam ko, madami na magbabago sa bahay. Hindi nga nagkamali si Tita Mona sa sinabi nito dahil ang dating matamlay na bahay ay biglang napuno ng hagik-hikan ng kambal habang nakikipaglaro sa kanilang mami, Analea. Iyon ang tagpong nadatnan ni Bjorn at saglit siyang napangiti habang pinagmamasdan ng mga anak niyang masaya habang kasama ang ex niya. Napahinto lang ang mga ito na makita siya ni Analea. Nakauwi ka na pala, may niluto akong ulam. Kain na. Hindi na, matutulog na ako. Hindi nakaimik si Analea nang umakyat na ang ex niya. Ang mga bata naman ay may binulong sa kanya. Mami, pwede po ba pilitin natin si Daddy kumain? Oo nga po. Lagi nilang kasing hindi nagdi-dinner si Daddy kapag umuwi siya galing sa work. Palagi siyang ganyan? Opo. Sige, akong bahala. Ininit ni Analea ang pagkain na niluto niya kanina at naghain siya sa isang tray para dalhin yon sa kwarto ng binata. Matagal bago sinagot ni Bjorn ang katok niya at muntikan pa niyang mabitawan ang dala niyang tray na makitang kalalabas lang nito sa shower. Nahahantad ngayon sa mga mata niya ang dibdib nitong basa pa at tanging tuwalya lang ang nakatakip sa pangibabang bahagi ng katawan ni Bjorn. Ano yan? Sabi kasi ng mga bata, palagi kang hindi kumakain sa gabi. Kaya naisip kong dalhan ka ng pagkain. Niluwagan ni Bjorn ng pinto kaya naman pumasok na siya. Pilit niyang iniiwasang mapatitig sa kanyang ex. Pero nagsusumigaw ang kakisigan nito at masyado siyang mahina para iwasan ang tukso. Isara mo ang pinto. Ha? Napalunok siya na magtama ang mga mata nila ng lalaking minsan niyang minahal. Isara mo ang pinto kapag lumabas ka na. Okay. Napapahiyang lumabas siya at iniwan sa loob ang tray na dala niya. Okay na sa kanya nangyaring yon, at least hindi nito tinanggihan ang pagkain na hinanda niya para dito. Bago siya matulog, nagpasya siyang kunin ang tray sa kwarto ng lalaki. Pero natigilan siya sa pagliligpit nang makitang nakatulog na si Bjorn na nakasubsob sa lamesa nito. Kawawa naman. Sobra na yatang pagod sa trabaho. Naibulong niya sa kanyang sarili habang inaayos sa mga papel na nasa lamesa nito. Bahagya niyang tinapik si Bjorn para palipatin ito sa kama pero natulala siya sa maamong mukha nito. Bjorn, lipat ka na sa kama. Mahinang niyang sabi. Mangangali ang leg mo niyan. Bahagyang kumilos ang lalaki at sumunod sa kanya. Pero dahil siguro sa matindi nitong antok, ay muntik na itong mawala ng panimbang. Mabuti na lang at maagap siyang umalalay sa lalaki. Ngayon, halos yakap na siya nito habang inaalalayan niya si Bjorn sa sarili nitong kama. Nang masiguro niyang mahimbing na itong natutulog, nagligpit na siya ng kwarto ng lalaki saka inasikaso ang pagpapahinga niya. Anong ginawa mo sa loob ng kwarto ni Bjorn? Tanong ng tita ng lalaki na makasalubong siya dito sa pasilyo. Dinalhan ko po kasi siya ng pagkain, niligpit ko lang po. Hindi mo na dapat ginawa yan. Tita, ang laki po ng nagawa niyo para sa akin. Kaunti lang po itong paglilinis-linis sa bahay at pag-aalaga sa mga bata. Mahirap naman ang pinagagawa ko sa iyong palitan ng tunay na ina ng mga bata sa buhay nila. Lalo pat hindi pa rin kayo okay ni Bjorn. Pero at least tita, kinain niya ngayon ang hinanda ko. Hindi niya tinanggihan. Pasasaan ba magiging okay din kayo ni Bjorn? O siya, matulog ka na. At bukas ubusin na naman ng mga bata ang lakas at pasensya mo. Natawa na lang siya saka nagpaalam sa matandang noon pa man ay alam na niyang may totoong pakialam sa kanya. Good night, tita. Good night. Ang magandang gabing yon ay nasundan kinabukasan nang sumabay sa kanila si Bjorn sa pag-almusal. Tahimik lang ito sa Celia pero sapat ang presensya nito para maglulukso ang puso ni Analea sa tuwa. Masaya siya dahil nakikita niyang masaya din ang kambal. Daddy, kailan po ang day off niyo? Bukas off ko. Bakit? May gusto pa kayong puntahan? Opo, Dad. Gusto po naming mamasyal. Nandito na po si Mami sa atin. Pwede na po tayong mamasyal as a family. Napatingin sa kanya si Bjorn pero saglit lang na nagtama ang mga mata nila. Kung gustong sumama ng mami niyo, bakit hindi? Agad na nagdiwang ang dalawang bata at nasugod si Bjorn ng yakap at halik.
Thank you, Daddy! Planuhin niyo kung saan tayo pupunta. Papasok na muna ako. Tatayo na sana si Bjorn nang unahan siya ni Analea. Teka, sandali! What? Ipinaghanda kita ng baon mo, baka kasi makalimutan mong kumain. Mabilis na kinuha ni Analea ang bag na prinepara niya saka inibot yun kay Bjorn. Eto oh, ingat ka sa pagpasok ah. Sabay na napahagikhik ang kambal, lalo na nang tanggapin yon ng daddy nila. Salamat. Mag-iingat din kayo. Maglalak ng pinto lagi ha. Okay. Pagkalis ni Bjorn ay masaya na ulit silang naglaro. Bakasyon pa kaya sa bahay lang ang mga bata. Tinuturuan niyang kambal ng mga maaaring pag-aralan ng mga ito sa susunod na pasukan. Iyon kasi ang gusto ng mga bata kapag napagod na sa hapulan. Manang-mana ang mga ito kay Bjorn, masipag mag-aral. Mami, ano po nagustuhan niyo kay Daddy dati? Mabait ang daddy ninyo, saka matulungin, matalino pa. Hindi ka po napupugian sa kanya, Mami. Siyempre, napupugian. Mas lalo nga siyang gwapo ngayon eh. Kinilig ang mga bata habang sinasabi yon ni Analea. Ang hindi alam ng dalaga, nire-record ng kambalang usapan nila at balak ng mga bata na isend yun sa kanilang daddy. Namiss mo po ba si Dad? Patagal na daw po kayong di nagkikita, sabi ni Lola. Namiss ko siya sobra. Pati kayo. Bakit po kayo umalis dati? Kala po namin di nyo kami mahal. Hinaplos ni Analea ang mukha ng dalawang bata. Ayaw niya magsinungaling pero nadudurog ang puso niya ngayon sa isiping hindi mahal ng tunay na ina ng dalawang mga ito. Ang tanging magagawa niya lang ay ang ibigay sa kanila ang pagmamahal na dapat nilalaan niya ngayon sa anak nila ni Bjorn na hindi na niya naisilang. 8 taon na mula nang makunan si Analea. Iyon sana ang panganay ni Bjorn. Kaya lang, dahil sa araw-araw na stress na tinamo niya sa nanay niya, nakunan siya. At sa sobrang sama ng naging lagay niya noon, ibinalita sa kanya ng kanyang doktora na malabo na siyang magkaanak pang muli. Mahal ko kayong dalawa. Sana mapatawad yung mami niyo kasi lumaki kayong wala ako sa tabi niyo. Mahigpit ang yakap na iginanti sa kanya ng dalawa. Mahal na mahal ka rin namin, Mami. Matagal na din po namin kayo napatawad. Sabi kasi ni Daddy, masama daw po yung hindi magpatawad. Isa lang pong wish namin ni Chini. Huwag mo na po sana kaming iwan, lalo na si Daddy. Aalagaan po namin kayo at hindi po kami magiging pasaway para po hindi na po tayo ulit magkahiwalay. Hindi maitago ni Analea ang paghanga sa puso ng kambal. Naging maganda ang pagpapalaki ni Bjorn sa mga ito dahil hindi nagtanim ng sama ng loob ang dalawa sa inang nag-abandon na sa mga ito. Iyon ang isa sa mga bagay na hindi niya pa magawa sa ngayon para sa nanay niya. Ang magpatawad. Oo nga't kaya niya makipag-usap ng kasyual dito, pero hindi pa rin naaalis sa kanyang galit dahil kahit na papano niya isipin, ang nanay niya talagang naging dahilan ng pagkawala ng anak nila ni Bjorn sa sinapupunan niya. Ang hiling niya lang ngayon ay magawa niya ring makapagpatawad, katulad ng mga anak ni Bjorn. Pagkatapos ng kwentuhan nila ay napatulog na niya mga bata. Nagulat pa si Analea dahil hindi pa man lumulubog ang araw, ay dumating na ang lalaking Nisa hinagap. Hindi niya akalaing makikita niya pa. Nandito ka na, ang aga mo ah. Wala naman na masyadong ginagawa sa office, kaya umuwi na ako. Nasaan ang mga bata? Natutulog. Bahagya pa siyang naiilang sa kanyang ex. Paano? Ngayon lang siya nito pinansin ng ganun. Kadalasan kasi, dinadaanan lang siya nito mula nang lumipat na siya doon. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? Can I invite you to one afternoon tea? Hindi mo naman kailangang maging formal sa akin. Sige, ipaghahanda kita ng merienda. Hintayin mo na lang ako sa terrace. Salamat. Hindi biro ang trabaho ni Bjorn, kaya tama lang na pagsilbihan niya ito. Didatnan niyang minamasahe nito ang sariling sentido habang nakatingin sa langit. Okay lang na ako na mag-massage sa'yo? Sige, salamat. Minasahe niya ang binata na parang katulad lang noong sila pa. Hindi pa rin nagbabago ang kamay mo. Magaan pa rin. Masarap pa rin magmasahe. Huwag mo na akong bulahin. Ang totoo niyan,
Gusto kitang kausapin tungkol sa setup natin dito. Ayoko sa ideya ni tita, pero wala na rin ako ibang pagpipilian. Lumalaki na ang dalawa. Madami silang tanong na hindi ko pwedeng sagutin. At sa totoo lang, nung nalaman nilang ikaw mami nila, nabawasan ng mga pangungulit nila sa akin. Kaya talagang tamang-tamang nakita ka nila. At least ngayon, ang alam nila may mami sila. Nasaan ba kasi ang mami nila? She's an actress. Sinukunan niyang pagiging ina sa mga bata dahil mas mahal niya ang karir niya. Katulad mo, kailangan ko rin siyang palayain. Hanggang kailan natin gagawin to? Hindi ko alam. Habang buhay, sinabihan niya ako na wag ko nang guguluhin ang buhay niya. Ni ayaw niya malaman ang lagay ng mga bata. Kailangan na lang natin sigurong tanggapin na ikaw na ang mami nila. Yun ay kung okay lang sa'yo. Bukod sa bayad ni Tita Mona, hindi naman mahirap mahalin ng kambala. Malambing sila't mababait. Ang totoo niyan, gusto ko na tong setup natin. Natatakot lang ako na masaktan sila kapag dumating na yung araw na malaman nila ang totoo. Kaya sisiguruhin kong hindi mangyayari yon. Mas masasaktan sila kapag nalaman nilang ayaw sa kanila ng babae nagduwal sa kanilang dalawa. Ibig sabihin ba nito, hindi ka nagalit sa akin? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ako kinailangang iwan nun. Kung sisimulan mong magpaliwanag, baka pilitin ko pang unawain ka. Pagkatapos mawala ng anak natin, nalaman kong hindi na kita mabibigyan ng anak. Alam kong pangarap mo yon. At ayokong alisin sa iyong pagkakataon na maging tatay. Isa pa, kailangan ako ng nanay ko. Hanggang ngayon pa rin ba, hindi pa rin natututong kapatid mo? Ngumiti na lang si Analea. Habang pinagpapatuloy mo ang buhay mo, nakulong ako sa pagiging breadwinner sa pamilya ko. Kaya napag-iwanan na ako. Hindi ganyan ang mga plano natin. Ganun talaga. May mga bagay na hindi talaga umaayon sa plano. Umayos ng upo si Bjorn. Salamat sa massage. Saluhan mo ko. Sabay nga silang kumain at nagtsaa. Salamat kasi kinakausap mo na ako ulit. Hindi kita kayang tiisin na matagal. Isa pa, masaya mga bata ngayon nandito ka. Gusto ko maalis ng tension sa pagitan nating dalawa para sa kanila. Para hindi na sila mag-alala na baka mawalan na naman sila ng mommy. Patagal na nilang pangarap na magkaroon ng nanay. Obvious na mahal mo sila. Hindi kita masisisi kasi mababait na bata mga anak mo. Ako nga, sandali pa lang na nagiging nanay sa kanila sobra nang napamahal sa kambala. Dahil yun, sa magiging mabuti mo sa kanila. I never imagined that I will see you ever again. Pagpapakatotoo ako, galit ako sa'yo noon dahil basta ka na lang nang iwan sa ere. I was so devastated. Akala ko noon hindi ko kakayaning mawala ka. Muntik na mawala lahat sa akin. Mabuti at hindi nanawa si Tita Mona sa pagpapaalala sa akin ng mga pangarap ng mga magulang ko. Thank you for being the lesson that taught me to become the best version of myself. Meant to be ang nangyari. Kung hindi tayo naghiwalay, wala ka sana magagandang anak ngayon. Mas naging magaganda siguro sila kung ikaw talaga ang nanay nila. Agad na nakaramdam ng pagkailang si Analea kaya nagpasya na siyang magpaalam sa lalaki pagkatapos niyang maubos ang kinakaing minadali niyang kainin. Matutulog na ako. Paalis na siya nang bigla siyang hapitin ni Bjorn. Nakaupo pa rin ito kaya nagawa ng lalaki na isubsob ang sariling mukha sa kanyang tiyan. Thanks for doing this for my kids. Oo nga't bayad ni titang ginawa mong pagpayag na magpanggap bilang nanay ng mga anak ko. Pero yung pag-aasikaso mo sa kanila at pagmamahala, higit pa sa perang inalok sa'yo. Hindi ka naging masama sa akin, Bjorn. Sa katunayan, ako pa naging masama sa'yo. Gusto ko lang bumawi sa mga pagkakamali ko. Well, then, thanks for coming back into my life. Tumingala si Bjorn sa kanya kaya nagtama ang mga mata nila. Salamat din sa pagpayag na bumalik ako sa buhay mo. Kahit bilang peking mami ng mga anak mo. Hindi inaasahan ni Analea ang sumunod na nangyari. Bigla na lang tumayo si Bjorn sa kinaupuan nito. Hinawakan siya sa pisngi, saka siya siniil ng halik. Hindi na siya nakagalaw at napapikit na lang dahil sa halik na yon na matagal na niyang namimiss. Bjorn. Yes. Nasa himig ng dalaga ang pagsusumamo pero siya mismo, hindi niya alam kung anong kailangan niya. Kailangan niya bang makalayo na sa kanyang ex bago pa siya bumigay? O kailangan niyang patuloy na hagkan ng labi nito
para hindi siya tuluyang mabaliw sa kakabalik sa alaala nilang dalawa noong mahal na mahal pa nila ang isa't isa. Sa huli, nagwagi ang parte ng isip niyang nakakapag-isip pa ng tama. Matutulog na ako. Aalis tayo bukas, di ba? Ililigpit ko lang ang mga ito. Pinakawalan siya ni Bjorn pero ang lalaki naman ang hindi makatulog kakaisip kay Analea. Kinabukasan, inasikaso ni Analea ang almusal ng lahat katulad ng ibang araw kaya naman napagsabihan na naman siya ni Tita Mona. May mga katulong naman. Bakit ikaw pa nagluluto at nagbubrew ng coffee? Okay lang tita. Gusto ko talagang pinaghahanda kayo ng pagkain. Ay, sige na nga. Gawin mo na lang na extra strong ang coffee ni Bjorn. Mukhang hindi nakatulog ang isang yon. Okay po tita. Mukhang ang antok pa ang ex niya pero hindi nito matanggihan ang paglalambing ng kambal. Kaya nakapikit ito ngayon sa harap ng hapagkainan habang hinahayaan nito sina Charlene at Chini na suklayan ang buhok at bigote nito. Heto ng almusal! Doon nagsikilos ang tatlo. Wow, sinangag! Coffee mo. Salamat. Naupo na rin si Tita Mona sa pwesto nito. Saan ba kayo pupunta ngayon? Gusto ng mga bata mag-beach. Bibisitahin ko na rin ang resort natin sa Batangas kaya doon kami pupunta. O sige, mag-iingat kayo ha. I-message ko na lang din ang amiga kong may catering service doon na ipaghanda kayo ng pagkain para ma-enjoy din ni Analea ang bakasyon niyo. Hindi po kayo sasama, tita? Hindi na. May kailangan akong gawin sa office. Kaya nyo na yan. Para naman makapag-catch up pa kayo at makapag-bonding kasama ang mga bata. You can call me Let if you need assistance, tita. Okay, mag-e-enjoy kayo ha? Okay po, Lola! Sagot ni Charlene, habang si Chini naman ay lumapit sa kanilang lola para maglambing. Final answer na, Lola, hindi ka sasama. Oo, apo. Kasama niyo naman ang mami at daddy ninyo. Magpapakabait kayong dalawa para hindi sila mag-aaway, okay? Okay po. Next time sama ka na po, Lola, ha? Oo naman, apo. Naghanda na nga silang apat. Hindi na hinayaan ni Bjorn na magdala pa si Analea ng madaming gamit. May mga gamit na doon sa resort, pati mga damit at bikini. Tara na. Sa daan, puro halakhak at kantahan lang nila ang maririnig. Larawan sila ngayon ng isang masayang pamilya na hindi naranasan ni Analea nung bata pa siya. At medyo naging emosyonal siya nang pupugin din siya ng halik ng mga bata habang nasa backseat ang mga ito at naroon siya sa tabi ni Bjorn sa passenger seat. Nang makarating na sila sa resort at nagsimula na maglaro ang mga bata sa dagat, ay saka lang siya kinausap at inalo ni Bjorn. Ayos ka lang ba? Oo, bakit mo naman natanong? Well, kanina parang naiiyak ka na lalo na nung hinalikan ka ng mga bata. Naisip ko lang na saya pala na magkaroon ng mga anak. Yung pamilya na hindi ko naranasan noon, na ibibigay mo ngayon sa mga bata, tsaka iniisip ko rin ako, buhay kaya ang anak natin. Ano kayang itsura niya? Kasing lambing din ba siya ng kambal? Pinahay ni Bjorn ang namumuuna naman luha sa mga mata niya. Salamat sa'yo, kasi kung hindi ka pumayag na maging nanay nila, hindi sila magiging ganyang kasaya. Hinayaan niyang ikulong siya ni Bjorn sa bisig nito. Ganoon pa rin talaga ang epekto ng lalaki sa kanya. Daddy, Mami, tara na po, swimming na tayo! Panghikayat ni Charlene. Bago pa makaiwas si Analea, ay nahalikan na siya ni Bjorn sa pisngi. Iyon ang nagpagaan sa nararamdaman niya, kaya naman nagpatangay na lang siya sa mag-ama nang hilahin siya ng mga ito papunta sa dagat. Doon sila nagharutan, naghabulan at nag-enjoy. Hindi na nila inisip ang kinabukasan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, masaya sila ng mga bata. Naiwan sila ni Bjorn kinagabihan sa tabing dagat habang nakaupo sa tapat ng bonfire at nagiinuman. Pagod na pagod yung dalawa kalalangoy, mabuti tulog na. Oo nga, gusto pa sanang sumama ni Jenny kaso pinigilan na ni Charlene dahil madami pa silang gustong gawin bukas. Ikaw, hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa naman. May gusto ka pa bang inumin? Okay na yan. Hanggang kailan ba tayo dito? Tuesday na ako papasok. Tinapos ko na mga gawain ko kahapon para sa Lunes. Proud ako sa'yo. Alam mo ba yon? Mayor ka na. Hindi ito yung pangarap natin noon pero mas mataas pa to sa mga hinangad natin.
Utang ko lahat to sa mga taong naniwala sa akin. Teka nga, binoto mo ba ako? Oo naman no, palagi ako nakasuporta sa'yo. Talaga? Oo naman. Yun na nga lang ang magagawa ko para sa'yo pagkatapos kitang hiwalayan no. Pagkatapos mo ako suportahan, binalak mo umalis. Napatingin na lang si Analea sa dating nobyo. Akala mo ba hindi nakarating sa akin dapat magre-resign ka na sa dati mong trabaho pagkatapos kong umupo sa office? Balak mo bang iwasan ako? Dapat lang naman na iwasan kita. Alam ko masama ang loob mo sa akin. Masaya ako hindi ka natuloy at andito ka na ngayon kasama namin ng mga bata. Ewan ko ba? Parang may pumipigil talaga sa akin umalis eh. Biruin mo, naloko ako ng agency. Talagang palis na ako nun sa trabaho kasi alam kong malaki ang tsansa na makita tayo doon ngayong mayor ka na. Ang sama mo. Hindi naman sa gusto kong naloko ka Pero sa tingin ko, paraan to ng langit na ibalik ka sa akin. Gusto mo ba akong bumalik? I've been always waiting for you, Analea. Kahit pa nga dumating na sa buhay ko nanay ng kambal. Kahit na nagkaanak ako, hinihintay pa rin kita. Paano mo pa ako mamahalin? Ganito na lang ako. Sa kakatulong ko sa pamilya ko, napag-iwanan na ako. Hindi na ako yung Analea na minahal mo nun. Bumagal ng takbo ng buhay ko. Nawala na ng pag-asa yung mga pangarap ko. Handa naman akong tulungan ka. Ayoko. Maging komplikado lang. May mga responsibilidad pa ako sa pamilya ko. Hindi na yata matatapos yun. Kailan mo ba uunahin ang sarili mo? Hindi ka bumabata. Kailangan gawin mo rin ang mga bagay na gusto mo. Kung magtatrabaho ka lang na magtatrabaho para sa kanila, baka nga tuluyan ka na mapag-iwanan. I will offer your sister a job. Tutulungan ko siyang tulungan ng sarili niya para hindi na sa'yo palagi nakaasa. Buntis siya. Walang problema. Pwede naman siya magtrabaho sa bahay. Huwag mo na silang isipin. Gusto ko, isipin mo sarili mo ngayon. Redeem yourself, your dreams. I will just be here. Maghihintay ako hanggang sa handa ka na ulit. Mahal mo pa ba ako? Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi na. Analea, hindi ako tumigil magmahal sa'yo. Lumapit sa kanya ang batang mayor saka siya hinalikan ng malalim. Pakiramdam ni Analea malulunod na siya. Hanggang sa pangkuin na siya nito at dalhin sa kwarto. Kinakabahan siya sa mga susunod na mangyayari pero pinanindigan ni Bjorn ang sinabing hihintayin siya. Walang naganap ng gabing yon at natulog sila sa magkahiwalay na kwarto. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag sa kapatid niya tungkol sa trabahong ibinigay dito ni Bjorn. Tuwang-tuwang kapatid niya. Ate, sabi sa akin noong sekretarya ni Mayor, may magtuturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Work from home pa. Nagkabali ka na ba kay ni Kuya Bjorn? Hindi. Ayusin mo sana yung trabaho na yan Oo naman ate. Pasensya ka na rin kung palagi na lang kami nakaasa sa iyo Hayaan mo sa pagkakataong to, ako naman ang sasagot kay nanay. Panahon na siguro para intindihin mo naman ang sarili mo. Hindi na nga naalis ang ngiti niya na mag-almusal na silang apat sa nipahat. Good morning. Good morning. Mommy, masarap tulog mo? Oo naman, kayong dalawa. Pwede ba kami mag-request, Mommy? Mamayang gabi tabi-tabi naman tayo nila, Daddy. Oo nga po. Please, Mommy. Okay po. Sige, mamaya. Huwag niyo nang kulitin ng mami niyo. Sakay na tayo dito sa bangka. Ngayon naman ay mag-island hopping silang apat. Mas marami pa silang water adventure na ginawa ngayong araw. Kahit pagod ay sobrang saya nila. At hanggang sa pagtulog nila ay puro sila kwentuhan at tawanan. Sa panunulak ng kambal ay bigla na lang lumanding ang katawan ni Analea kay Bjorn. Naging hudyat yon para yakapin siya na mahigpit nito. Ang sweet niya naman po, Daddy. Bagay po kayo ni Mommy. Talaga? Opo. Kailan po kayo magpapakasal? Sabi ni Lola kapag nagpakasal kayo, ibig sabihin nun forever na tayong magkakasama. Pero sabi din ni Lola, nagpapakasal lang mga tao kapag mahal nila isa't isa. Mahal niyo po ba isa't isa, Mommy, Daddy? Masyado pa kayo mga bata para dyan. Bumalik ang mami niyo. Ibig sabihin, mahal niya tayo. At ngayon, okay na sa akin ang pagbabalik niya. Kasi, mahal ko pa rin siya.
So, Daddy, hindi na kayo maghihiwalay ni Mommy? Tumitig sa mga mata niya si Bjorn. Ganoon pa rin talaga ang nararamdaman niya para dito. Walang nagbago. Kaya naman napangiti na lang siya at sa mga oras na yon, gusto niyang maniwala na talagang mahal pa siya ni Bjorn. Ilang oras lang ang lumipas, tulog ng kambal sa pagitan nilang dalawa. Nakayakap sa kanya si Charlene at si Chini naman ay nakayakap sa ama. Nagkatinginan na lang sila at kapwa na tawa. Ito ang epekto ng pagpapalaki ni tita sa mga bata para silang matatanda magsalita. Bulong na sabi ni Bjorn sa kanya. Ang cute nga nila eh. Analea, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano yun? Huwag mo na akong iwan ulit. Alam ko, matagal lang tapos yung relasyon natin. Pero gusto kong malaman mo na gusto ko ulit subukan. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa atin. Hindi na ako magkakaanak. So what? May mga anak na tayo. I just seriously wanted to grow old with you. Siguro, ito na second chance ng relasyon natin. Ano sa tingin mo? Gusto ko ring subukan. Hinaplos ni Bjorn ang buhok niya. At ngayon niya lang ulit nakita ang pagiging emosyonal ni Bjorn. Naiiyak ito habang nagpapasalamat sa kanya at pilit na inaabot ang kamay niya para halikan. Natawa na lang silang dalawa nang parehas silang hapiti ng dalawang bata. Ngayon, parehas silang nakayakap sa mga ito, kaya mas naabot na nila ang isa't isa. Mas gumaan ang lahat ngayon sa buhay ni Analea mula nang subukan nila ulit ni Bjorn na ituloy ang naudlot nilang relasyon. Mas masaya na rin siya dahil kasabay ng pagbuti ng relasyon nila ni Bjorn ay ang pagbuti ng relasyon niya sa pamilya niya. Ngayong araw nga ay umuwi siya para sabihin na rin sa nanay niya ang katotohanan. Sa loob kasi ng halos 2 buwan na nasa puder siya ni Bjorn ay hindi pa rin ito alam ang nangyari sa kanya sa agency. Pasensya na Nay kung hindi ko agad sinabi sa inyo na hindi naman talaga ako natuloy sa pag-alis. Naloko ako ng agency. Bakit ba kasi ang hilig mo sarili ng problema mo? Hindi na nga lang ako umiimik pero alam ko may hindi maganda nangyari dyan sa lakad mo pa Maynila. Alam ko naman kasi Nay na ako lang ang inaasahan ninyo. Kapag sinabi ko sa inyo na nagka-problema si agency, alam kong iintindihin niyo pa ako. Bakit naman hindi kita iintindihin? Anak kita, panganay kita. Ang problema mo ay problema ko rin. Ngayon niya lang nalaman na hindi naman pala niya dapat sinasarili ang lahat. Bata pa lang kasi siya, sinanay na niya ang sarili niyang huwag magpakita ng kahinaan dahil alam niyang kailangan ng single mom na tulad ng nanay niya, ang isang malakas na panganay. May bunso pa siyang kapatid na kailangang intindihin. Iyon naman pala, hindi naman nire-require ng nanay niyang maging malakas siyang mag-isa. Tayong 3 na lang ng kapatid mo. Oo, madami kaming pagkukulang at madalas sa'yo na lang namin inaasa ang lahat. Pero tatandaan mo na kapag ikaw naman ang nawalan, sagot ka rin namin. Isa pa yung kasalanan ko sa'yo noon. Nung malaman kong buntis ka. Kahit hindi mo isisi sa akin, alam kong mali ako na magalit dahil inuna mo ang puso mo. Kung hindi siguro tayo nag-away noon, buhay pa sana ang anak niyo ni Bjorn. Naiintindihan ko naman po yung nararamdaman niyo noon. Hindi ko sinasabing ayos lang na nangyari yun, Nay, kasi araw-araw. Masakit pa rin ang pagkawala ng anak ko. Pero gusto ko malaman mo na pinapatawad na kita. Niyakap siya ng nanay niya sa unang pagkakataon at pakiramdam niya, gumaan lahat ang dinadala niyang sama ng loob. Lahat ang sakit, lahat ang tampo at galit. Mahirap pala talagang lumaki na may childhood trauma. Dahil doon, napalayo ang loob niya ng husto sa nanay niya at halos wala na siyang maalalang masasaya. Kung hindi pa siya napalapit sa kambal, hindi niya siguro matututunan ang magpatawad. Si Bjorn kaya, napatawad na ako. Gusto niya nga po sana kayong kausapin, Nay. Kapag hindi na siya busy sa trabaho, pupunta kami dito kasama ng mga anak niya. Kayo na nga ba ulit? Tumango si Analea, nakangiti. Masaya ako na sa kabila ng mga taong nagkahiwalay kayo, nanatiling mahal niyo ang isa't isa. Pangako anak, hindi na ako magiging malupit sa'yo. Alam niyang bukod sa pangangailangang pinansyal na naibigay ni Bjorn sa pamilya niya, naging malaking bahagi sa naging pag-ayos nila ang mga natutunan ni Analea sa kanyang bagong pamilya.
Nang lumuwag na ang oras ni Bjorn sa trabaho, ay sinadya nito kasama ang mga anak at ang tiyahin para formal na ipaalam sa nanay niya na nagkabalikan na sila. Simpleng hapunan ang pinagsaluhan nila sa maliit nilang bahay at kung todo paghahanda ang nanay at kapatid niya. Habang nag-uusap sila sa lamesa, ay nakikipaglaro naman ng kambal sa pamangkin niya. Sana naman sa pagkakataon na to, matuloy ng pinakahihintay kong kasal yung dalawa. Hindi naman natin sila dapat madaliin. Magpakasal kayo kung kailan kayo handa. Ang totoo po niya, Nay, tita, gusto kong pabalikin si Analea sa college. Bago naman naging kami, may pangarap siya at gusto kong maabot niya yon. Tutulungan ko siya. Kapag natupad na niya ang mga pangarap niya, saka ko siya yayayain ng kasal. Parehas na natuwa ang mga magulang nila. Sobrang salamat, iho. Maraming salamat. Alam ko hindi ako naging mabuti sa iyo noon. Pero salamat at patuloy mong minahal ang anak ko. Maraming salamat din po at binigyan niyo kami ng basbas ni Analea. Pangako po, aalagaan ko siya at mamahalin. Kung gaano ko po siya kamahal nung una po akong umarap sa inyo, ganoon pa rin po ang nararamdaman ko para sa kanya hanggang ngayon. Nako, anchisi mo naman masyado, Bjorn. Oo na, alam na naming mahal na mahal mo pa rin sa Analea. Alam na naming ang dami niyo ng pinagdaanan. May mga nalampasan kayo ng magkasama at mayroong mga pagsubok na nalampasan niyo kahit magkahiwalay kayo. Pero heto, nahanap niyo ulit ang isa't isa. What are the chances, right? Kaya dapat ingatan yung second chance na ito. Napatingin si Mona sa mga apo. Deserve niyo at ng mga bata na masayang pamilya. Ngayon nga ay parang umaayon ang panahon sa kanila. Pasalamat si Analea dahil hindi siya nagmadali sa pag-ibig. Si Bjorn lang kasi talaga ang gusto niya. Pagka-uwi nila sa bahay ay niyaya siya ni Bjorn na magpahangin sa garden. Tulog na ang mga tao kaya sinamantala ng lalaki na isayaw siya sa ilalim ng mga bituin kahit walang tugtog. Hindi ka pa rin nagbabago ha? Corny ka pa rin talaga. Sa'yo lang naman ako ganito eh. Sus, maniwala. Okay lang kahit di ka maniwala. Niyakap siya ni Bjorn mula sa likod saka siya pinupog ng halik sa pisngi. Sa labi hanggang bumaba ang mga labi nito sa balikat niya. Nung makita pa lang kita sa municipal hall, gusto na kitang yakapin. Bakit di mo ginawa? Kasi akala ko may iba ka na. Madami ako naririnig na chismis na may karelasyon ka na. Paano pa ba ako magkakaroon ng iba naranasan ko nang mapunta sa ideal man ko. Masyado mong naitaas ang standard ko sa lalaki. Kaya laking panghihinayang ko nung pinakawalan kita. Pero masaya ako kasi may ibang nakapagbigay sa'yo ng anak na hindi ko na maibibigay sa'yo. Baka naman pwede nating gawa ng paraan yan. Handa ako magdoble kayod para magkaroon ng kapatid ang kambal. Natawa na lang si Analea. Alam mo ikaw, imbis na isipin mong pagkakaanak, isipin na lang natin kung paano magtatapat sa mga bata. Mahirap naman na magsisinungaling tayo sa kanila habang buhay. Paano ko hanapin nila nanay nila? Bakit pa nila hahanapin ang tunay nilang nanay? Nandito ako. Ayoko lang talaga mamuhay sila sa kasinungalingan. At saka baka dumating yung araw na sa iba pa nila malaman ng totoo. Mas lalo lang natin sila masasaktan. Hayaan mo ako mag-handle dito. Ginagap ni Bjorn ang kamay niya. Sa ngayon, magsayaw muna tayo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon na sa wakas. Pwede na tayong magmasaya. Humarap si Analea sa nobyo at nagpasakop sa bisig nito. Sobra kitang na-miss. Akala ko hindi na dadating ang araw na to. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Kaya nga huwag ka na ulit bibitaw. Iyon nga ang planong gawin ni Analea. Hindi siya susuko sa lalaki. Itong second chance nila ang pinakamagandang regalong natanggap niya ngayong kaarawan niya. Kaya kahit hindi naalala ng lalaki na batiin siya ng araw na yon, ay hindi na siya nagdamdam pa. Alam niya namang masyado tong madaming ginagawa bilang mayor ng bayan nila. Sila na lang ng mga batang lumabas at nagpunta sa mall. Mami, hindi pa kayo magde-date ni Daddy? Busy ang daddy niyo Tayo na lang mag-date. Sigurado nakalimutan ni Daddy yung birthday mo. Pagagalitan namin siya mamaya. Natawa siya sa tinura ng dalawa. Hindi na, kayo talaga, mag-enjoy na lang tayo.
At naglaro nga sila sa amusement park sa loob ng mall, kumain at kumanta. Kahit sa public restroom naglalaro ang kambal kaya hindi sinasadyang nabunggo nila ang isang babaeng may malaking pagkakahawig sa dalawa. Namukaan agad ni Analea ang babae. Si Leilani Ponciano. Artista ang babae. Nakasuot lang ito ng normal na damit kaya kung sa unang tingin ay hindi mahahalata na artista ito. "Sorry po," sabi ni Chini sa babae. Okay lang." Bigla niyang nahalata sa artistang ito ang pagkabigla nang makita ang kambal. Siya lang ba nakakakita sa pagkakahawig nito sa mga bata o pati ito ay napansin na rin yun? "Mami, kami na po ni Chini, marunong na po kami. Wait mo na lang po kami dyan." "Okay." "Ikaw ba ang mami nila?" Oo, ako nga." Hindi malaman ni Analea ang gagawin nang bigla na lang siya nitong kausapin. Na starstruck siya. "Sila ang mga anak ni Mayor Bjorn Ortega, di ba?" Bakit mo na itanong?" Umiling ang babae. "Wala, nice to meet you." Nilagpasan lang siya ng babae at takantaka siya sa mga tanungan nito. Pero nang pakaisipin niyang mabuti, parang alam na niya kung bakit ganoon ang mga tanong nito. Malaki ang tsansa na si Leilani ang nanay ng kambal. Tinawagan niya si Bjorn pero busy pa ang linya ng telepono nito kaya ipinagpatuloy lang nilang mag-iina ang pamamasyal. At si Chini lang ang nakapansin sa pagiging balisa niya. "Mami, gutom ka na ba ulit? Gusto mo po ng fries?" "Hindi naman anak, busog pa si Mami." "Ako gutom na ulit. Mami, bili na lang tayo ng cake tapos sa bahay ka na lang mag-blow ng candle pagdating ni Daddy." Sige. Laro muna kay ni Charlene sa loob, anak. Tatawagan ko lang ang daddy ninyo." "Okay po." Doon nga siya pumwesto malayo sa palaruan ng mga bata. Nang hindi niya pa rin makontak si Bjorn, ay sinimulan na niya ang paghahanap sa mga articles tungkol kay Leilani Ponciano. Sa internet niya nalaman na nagkaroon ng malaking issue noon ng artistang si Leilani pagkatapos itong pansamantalang huminto sa trabaho. Madaming espekulasyon na nanganak ito, ngunit bumalik din agad ang dalaga pagkaraan lang ng 1 taon. Sakto iyon sa taon kung kailan pinanganak ang kambal. Bukod doon, wala na siyang ibang mahanap na balita o impormasyon na magkukumpirma sa hinala niyang ito ang karelasyon ni Bjorn. Hanggang sa matigilan siya sa isang page kung saan pinapakita ang recent interview kay Leilani. "Kung babalik ka sa nakaraan, anong gusto mong baguhin?" Iyon ang tanong ng host kay Leilani na literal na nagpatigil sa babae. Matagal na hindi umimik ang artistang kanina'y nakasalamuhan nila ng kambal sa interview na yon hanggang sa sumagot ito. "Siguro, babalikan ko yung lalaking sobra akong minahala." Biglang parang may bumara sa dibdib ni Analea. Takot ba yun? Paano nga kaya kung tama ang hinala niya at balikan nga ni Leilani si Bjorn? Kakayanin niya kayang isuko ang pamilyang sinisimulan na nilang buuin? Hindi na nawala ang isiping yon hanggang sa makauwi sila. Ginabi na pero wala pa rin si Bjorn, kaya ang cake na binili nila ng kambal ay nanatiling nasa box at nasa ref. "Hindi ka pa ba matutulog? Baka mamaya pa umuwi si Bjorn." "Matutulog na rin po, magliligpit lang po ako." "Happy birthday ulit, Annalie. Pagpasensyahan mo ng boyfriend mo, baka may inasikasong importante lang." Doon na siya nagpasya na tanungin ang tita ni Bjorn. "Tita, si Leilani po ba ang ex ni Bjorn?" Natulala ito bago kinuha ang upuan sa tabi niya. "Paano mo nalaman yan, iha?" "So, siya nga po ang tunay na nanay ng kambal?" "Kaming 3 lang ang nakakaalam ng bagay na yan. Hindi ko alam kung..." "Nakita po namin ng mga bata si Leilani kanina sa mall." "Ano? Kinausap ka niya?" "Nagtanong lang siya kung ako daw bang nanay ng kambal at kung anak ba ni Mayor ang mga bata. Pagkatanong niya noon, umalis din siya." Nalunod sa malalim na isipin si Tita Mona. "Hindi kaya gusto na niyang bumalik, tita?" "Wala na siyang babalikan. Yun lang masisiguro ko sa'yo, iya." Hindi maialis ni Analea sa isip ang posibilidad na si Leilani ang kasama ngayon ni Bjorn kaya hindi pa ito umuuwi. Hindi niya makikita sa probinsya nilang babaeng yon kung wala itong mabigat na dahilan.
at malapit na siyang mabaliw sa kakaisip. Ayoko sanang dagdagan ng pag-alala mo, Iha. Pero dapat mo sigurong malaman na kasal sila ni Bjorn. It was a secret marriage. Nitong huli ko na nga lang nalaman. I am hoping and praying na sana ang paglitaw ni Leilani ay hindi na para guluhin pa kayong dalawa ni Bjorn. Bigla siyang naiyak sa nalaman. May hindi pa po ba ako nalalaman, tita? Iyon lang ang bagay na hindi ko nasabi sa iyo. At ang mabuti pa, pag-usapan niyo ni Bjorn yan. Tiwala akong sasabihin din niya sa iyo ang totoo. Baka naghahanap lang siya ng tamang tiyempo. Napaisip siya kung kailan ba ang tamang tiyempo na kailangan ni Bjorn. Kung kailan naglalakad na siya sa simbahan papunta sa altar. Sa kabilang banda, natatakot din siya sa maaaring kahinatnan ng lahat. Paano kung hindi na siya umabot sa pangarap nilang kasal? Paano kung bawiin na nga ni Leilani ang posisyon nito sa buhay na mag-aama niya? Niyakap siya ni Tita Mona pero hindi magawang mapalis noon ang nararamdaman ni Analea. Nagpasya siyang maghintay kay Bjorn pero sa huli, pinagsisihan niya yon dahil nasaksihan pa niyang inaalalayan ng nobyo niya ang ina ng mga anak nito pababa sa kotse nito. Tama nga siya, magkasama ang dalawa. Pagkapasok ni Bjorn ay hindi na siya nagdalawang isip na paliparan ng sampal sa mukha ang lalaki. Analea! Ngumiti siya, pero sunod-sunod ding tumulo ang mga luha niya. Kailan ko pa malalaman, Bjorn? Sana binigyan mo ako ng kahit isang araw na palugit para makapagpaalam sa mga bata. Analea, makinig ka muna sa akin. Hindi na. Gets ko na, Bjorn. Umiiyak na lumabas siya sa bahay at tumakbo papunta sa kalsada. Madilim na, pero may mga tricycle pang dumadaan. Mas lalo siya naiyak sa katotohanang hindi siya pinigilan ni Bjorn. Umuwi siya agad sa kanila at doon umiyak magdamag. Mas lalo na kumpirma ang mga hinala niya nang lumabas sa balita na pinaghahanap si Leilani ng manager nito dahil bigla na lang itong nawala. Kasama niya ngayon ang nanay niya at kapatid habang pinapanood nilang balita tungkol kay Leilani. Bakit hindi mo pinakinggan si Bjorn? Para saan pa, nanay? Baka magsinungaling lang yun si Mayor. Baka naman may paliwanag siya sa lahat. Ito naman ang tamang gawin na Ang ipaubaya sila kay Leilani. Siya naman talagang tunay na nanay ng mga bata. Mamimiss ko lang talaga yung dalawang yun. Si Mayor, hindi mo mamimiss? Intindihin mo na lang yung anak mo. Ako nang bahala sa ate mo. Analea, anak, hindi naman talaga maiiwasan na babalik yung babae. Baka nakapag-isip-isip na siya at realize niyang mali yung ginawa niya. Ano naman kung babawi siya sa mga bata? Hindi naman ibig sabihin noon babalik na rin si Bjorn sa kanya. Nay, hindi niya agad sinabi sa akin. Nagmukha pa akong tanga. Sa mismong birthday ko pa. Hindi mo ako tinuruang isiksik ang sarili ko sa lugar na alam kong wala akong puwang. Ano nang plano mo, ate? Magsisimula ka palang mag-aral sa 1 buwan. Tuloy pa ba yun? Magsisimula na lang ako ulit ng magplano. Hindi naman ako mamamatay kung di ko maabot ang mga pangarap ko. Yan ang ate ko, malakas. Kaya idol ko kayo ni nanay Kung ano man ang maging pasya mo, anak, susuportahan ko. Pero ang maipapayo ko sa'yo, kausapin mo si Bjorn. Kung sa huli magdidesisyon siyang buuin ng pamilya nila, at least nalaman mo direkta mula sa kanya. Hindi yun nahuhula ka dyan kung nagkaroon ka ba talaga ng puwang sa buhay nila. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Nahila lang siya ng antok nang magpatugtog ang nanay niya ng ballad song sa sala. Sa sofa na siya nakatulog kaya wala siyang kamalay-malay na matagal na pala siyang tinititigan ni Bjorn habang tulog mula nang makarating ito sa bahay nila ng 6:00 ng umaga. Nagising lang siya nang haplusin nito ang mukha niya. Mabilis siyang lumayo kay Bjorn. Anong ginagawa mo dito? Pinapasok ako ni nanay. Wag mo mananay-nanay ang nanay ko. Bakit nandito ka? Hindi ba bumalik na sa yung ex mo? Sinabi mo na ba sa mga batang totoo? Alam na nila, kaya nga ako nandito Pinapasundukan nila sa akin. Hindi na ako sasama sa iyo, Bjorn. Ayokong bigyan ka pa ng sakit ng ulo sa pamimili. Bakit kailangan ko pa ulit mamili? Pinili na kita. Huwag mo nga akong paikutin. Listen to me. Oo, bumalik siya. Kinain siya ng konsensya lalo pat buntis na naman siya. Nabuntis mo na naman siya?
Tumawa si Bjorn. Hindi ako ang tatay ng pinagbubuntis niya ngayon. She fell in love with someone else. Sabi niya, ngayon nagbubuntis na siya ulit. Naiisip niya mga anak namin. Kaya kahit isang beses, gusto niya magpakilala sa mga bata. At gusto na rin niya sa wakas na pumirma sa annulment. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo na nagpakasal kami noon. Hinihintay ko kasing mapawalang bisa na yun para mayaya na kitang magpakasal. Ang ibig mong sabihin, hindi kayo nagkabalikan? Nope. Nagulat na nga lang ako na pumunta siya sa office. Nakita ka raw niya at ang mga bata sa mall. Baka naman binibilog mo lang ang ulo ko. Alam mong hindi ko kayang gawin sa'yo. Please, bumalik ka na sa bahay. Bakit hindi mo ako hinabol kagabi? Sabi ni tita mo na bigyan kita ng space. Isa pa, kinausap din namin ng mga bata kagabi. Yung pagsisinungaling natin sa mga anak ko, kami ang may kasalanan nun. Kaya kailangan kami ang magtama. At katulad ang inaasahan ko, mabilis na tanggap nila Charlene at Chini ang totoo. Ngayon, alam na nila kung saan sila galing. Pero mas gusto ka pa rin nila. Doon na tumulo ang mga luha ni Analea. Hindi nagbago ang plano? Hindi. Pasensya ka na sa mga nangyari kahapon. Hindi yun ang surprise ko sa birthday mo. Hindi ko rin talaga inaasahan ang pagdating ni Lay. Kailangan mong bumawi ngayon. Kaya nga. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Bjorn sa harap niya. Happy birthday. Please, be my Mrs. Bjorn Ortega. Halos tumulo ang sipon ni Analea sa pag-iyak. Pinunasan lang yon ni Bjorn. Ang iyak niya ay sinamahan niya ng marahang pagtango sa kanyang niyakap ang lalaking nagmamay-ari sa puso niya mula noon hanggang ngayon. Natuloy ang kasal nila pagkaraan lang ng 4 na buwang preparasyon. Nagpasya si Lailani na maging parte ng buhay ng kambal pero pumayag pa rin itong legal niyang ampunin sina Charlene at Chini. Ngayon, siya na talaga ang nanay ng dalawa. Salamat sa pagbabalik mo sa buhay ko. Iyon ang naiiyak na sabi ng asawa niya kahit 1 taon na silang kasal. Palagi pa rin itong nagpapasalamat na nagpasya siyang maging parte ulit ng buhay nito. Kasalukuyan sila nag-iihaw na mag-asawa habang pinanonood ang mga anak nilang maglaro ng volleyball sa garden nila. Birthday ngayon ng kambal at maliit na salo-salo lang ang hiling ng mga ito. Kasama si Lailani at ang asawa at anak nito. Thank you ulit kasi tinanggap mo ko. Ano na naman yung bulungan nyo? Bjorn, pwede pahawak muna nitong si Charles? Nasaan bang asawa mo? Nagbubuhat ang mga regalo ng kambal sa labas. Ako nang tutulong sa misis mo. Sige. Salamat sa pagpunta, Lee. Hindi ko na makakalimutan ngayon ang birthday ng mga anak natin. Teka, napanood mo ba yung interview ko? Binati kita. Oo, napanood ko. Totoo ba yung sinabi mo doon na kaya hindi kayo nagtagal ni Bjorn dahil sa akin? Ikaw talaga ang mahal niya. I was his only option that time. Oh, huwag ka na malungkot para sa akin ha. Yung naging relasyon namin ni Bjorn, whirlwind romance lang yun. Akala lang namin mahal namin ang isa't isa pero siguro sadyang meant to be para maisilang ko sina Charlene at Chini. Mabuti na lang talaga kasi talagang negative. Hindi na kami magkakaanak ni Bjorn. Legally, ikaw na ang nanay ng kambal. Okay lang yan. You're doing a great job being their mom. At saka wala naman sa kakayahan ng isang babae magbuntis ang pagiging ina. Tama ka dyan. Sa'yo galing sina Charlene at Chini pero galing sila sa puso ko. Niyakap siya ni Lay na ngayon ay matalik na niyang kaibigan. Tama nang ang drama, baka umalat yung iniihaw mo. Nagkatawanan na lang sila. Pagbalik sa kanya ng asawa niya, niyakap siya nito na mahigpit. Yung pinag-uusapan natin kagabi, decided na ako. Hindi na ako tatakbo sa susunod na termino. Tatapusin ko na lang tong term na to, tapos magsisimula na tayo sa law firm na pangarap natin. Talaga? Isa pa, kailangan nating tutukan ng pag-aaral ng mga bata. Hinalikan niya ang pisngi ng asawa niya habang nakangiti. Very good. Isa yon sa mga pangarap niya noon, ang magkaroon ng tatay na involved sa buhay niya. Hindi man niya yon naranasan, masaya siyang pinakasalan niyang tatay na katulad ni Bjorn. Involved sa buhay nilang mag-iina kahit gaano pa ito kaabala dahil silang una sa listahan ng priority nito at wala ng iba. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig.
To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!